Magandang araw muli sa inyo mga tol. Ito na ang part 2 ng ating pagpunta sa beach. Pero kung tutuusin, hindi pa talaga ito ang final video. Kaso nabura ko talaga yung pinakalas na video na kaduktong. Nanlumo talaga ako sa sarili ko. Halos 3 hours ko pati inedit yun. Inayos ko talaga yun at ginawa ko talaga best ko. Kasi nandun yung mga magagandang nangyari sa beach. Kaso wala, nabura ko talaga mga tol. Bawi na lang ako sa inyo. Alam ko naman na may mas magagandang mangyayari pa at may mas malulupit pa akong video na ipapakita sa inyo. Pero sayang talaga, nangihinayang ako. Pero okay lang yan, makakabawi din ako sa inyo. Medyo malayo-layo kasi talaga ang bakon, kaya medyo mahaba ang biyahe natin. Pero ako, nag-enjoy din naman talaga ako kahit malayo ang biyahe natin. Kahit nakakapagod mag-drive, pero kahit malayo yung biyahe, mas nararamdaman ko ang peace of mind. Kahit dun lang sa pagdadrive, nararamdaman ko sa aking kalooban ang kaligayahan at kapayapaan sa aking puso. Medyo mahaba na naman yung mga nasabi ko, pero may malaking aral naman sa atin yun, diba? Kaya parang ganito yan eh. Katulad ng ginagawa kong pagiging isang content creator or vlogger. Aram ni Dave yun? Sobrang haba ng biyahe ko. Oo, nakakapagod. Pero Andito na kami guys sa may Kayan Bakon. di ba nasa sayan kung paano mo ini-enjoy ang biyahe ng buhay mo or biyahe ng journey mo papunta sa pangarap mong buhay. Kaya para sa akin, mahaba pang biyahe. Ibig sabihin mahaba pang panahon ko. Lalo na napakabata ko pang nagsimula pasukin ito bilang isang content creator. Kaya hindi ako nape-pressure ng todo. Kasi alam ko naman na makukuha ko ang mga pangarap na hindi masyadong nagpapaka-pressure or nagpapaka-stress. Woo! Andito tayo ngayon mga tol sa bahay ng lola ni Gab. Tumigil muna kami dito kasi sabi ni mama dito daw muna kami magantayan dahil para sabay-sabay na daw kaming pupunta sa bagong sirang. Kaya dito ay nagpalipas muna kami ng mga ilang minuto nila Dave at nilakad-lakad din namin si Nami. Pero mabilis lang din naman ay dumating na din sila Mami. At dito nga ay may inabutan din tayong tropa. Kaya inaya na rin namin ni Gab na sumama sa amin. Si Ansus yun, dito yun ni Gab. Kaya yun nakasakay na sa likod niya. Sumama na rin siya papunta sa amin sa beach. Maya-mayang konti ay makakarating na rin kami sa beach. Medyo mabato nga yung dinaanan namin dyan. Dito tayo ngayon, kararating lang natin sa beach. At pagkarating namin sa beach, syempre kanya-kanyang hakot ng mga gamit, kanya-kanyang buhat ng mga dinala namin. Ako na na-excite sa view, binitawan ko muna yung iba kong mga dala. At pumunta muna ako sa beach para videohan, para makita ang magandang view syempre. Alam nyo mga tol, minsan sa buhay natin, sobrang dami nating iniisip. Problema sa pera, problema dito, problema sa trabaho, problema sa pag-aaral na katulad kong estudyante na dumidiskarte, pressure sa pangarap at minsan parang napapagod na rin yung isip natin. Pero pag pumunta ka sa beach, parang may kakaibang pakiramdam na hindi mo may paliwanag sa iyong kalooban na kapayapaan. Tingnan mo yung dagat. Napakaganda, napakalawak, napakalalim at parang sinasabi niya sa atin na mas malawak pa ang mundo kisa sa mga dalang problema natin. Lalo na kapag nakaupo ka sa tabi ng dagat at pinapakinggan mo yung tunog ng alon, para bang unti-unting gumagaan yung kalooban mo. Napakalaking tulong talaga nito sa mental health natin, lalo na yung mga ganitong lugar sa beach. Dahil minsan, hindi naman talaga natin kailangan ng maraming tao o ingay para magkaroon ng kapayapaan. Minsan ang kailangan lang natin ay katahimikan, kapayapaan at konting oras para sa sarili natin. Ang cute naman ni Nami. At syempre sa beach hindi talaga mawawala ang pag-chill. Syempre nandito na ako, kaya susulitin ko na to. Ang dagat kasi para din siyang guro natin. Tingnan mo yung alon. Paulit-ulit siyang bumabalik sa pampang. Parang ex mong paulit-ulit na bumabalik sa'yo. Ay, aray mo ha. Mali-mali pala. Kahit ilang beses pa siyang umatras, bumabalik pa rin yung dagat. Parang buhay lang. Pag-usapan natin ang buhay. Mamaya na pala yung kakain na muna tayo. Namiss ko rin kasi kumain ng hotdog. Matagal na rin ako hindi nakakaulam ng ganito. Kaya sabi ko sa mama ko, papapak muna ako. At may nakita akong pansit na dala nila. Sabi ko titikman ko kung masarap yung binili nilang pansit.
Dito nga piniga ko na yung 2 kalamansi para matikman ko kung masarap ba talaga ang pansit. Kaya nagsandok na muna ako ng kaunti para masigurado ko muna kung masarap ba talaga ito. Tara na at samahan nyo na muna ako kumain ng pansit. Mang masasabi ko ay masarap naman talaga ang pansit. Kaya maya maya ay kumuha rin ako ng mani. Mahilig kasi ako sa mani eh. Lalo na yung may balat pa. Pero alam nyo mga tol, ako talaga ay namiss ko kumain ng mani. Alam nyo ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakain ng ganito. Pero sabi ng mga eksperto, nakakapagpabalik daw to ng mga memory. Kaya mahirap rin baka maalala mo yung ex mo. Ay, aray mo, pakak, nadali ko kayo.